sapagkat ako ay narito ngayong sandaling ito. Kaya tulungan mo ako, Ama, na matanggap ko ang lahat ng inihanda mo ngayong umaga at alam kong ito ay personal na para sa akin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Diyos po ay napakabuti at ito na po ang mensahe. Tayo po ay manalangin. O Diyos aming Ama, ibig namin na magkaroon ng karunungang nagbubuhat sa iyo. So bless each one, Lord, with the divine wisdom that is from your heart. Bless them and let this blessing of wisdom overflows and reach the whole nation. We pray this in Jesus' name. And everyone who receives say amen. Amen. Praise God. Ang Diyos po ay napakabuti. Alam niyo po ba na ikaw ay iniibig ng Diyos? Amen. Alam mo po ba na ikaw isang araw ay mamamatay? Salamat sa hindi mamamatay na hindi nag-amen. Sa isang araw, tayong lahat ay mamamatay. Amen? Kaya, hindi mahalaga ang magmataas sapagkat lahat tayo ay mamamatay. So, atin pong tingnan ang katotohanan that our life is but for a moment. Isang saglit lang po ang buhay. Yun pong moment nung tingnan ko sa dictionary, it is a span of a short time. Ito po'y haba ng isang maiksing oras. Kahit po mabuhay tayo, sabihin na natin, malakas ka sa Diyos, nabuhay kang 120 years. Meron po bang taker? Ipapanalangin ko na mabuhay kang 120 years? Wala. So, meron po bang gustong mamatay na ngayon? Wala rin. So, walang gustong mabuhay ng 120 years at wala rin gustong mamatay na ngayon. So, ibig sabihin, nais kong ipaunawa, hindi rin ibig ng Diyos hanggat hindi natin natatapos yung ating divine assignment. Amen po ba? Kaya nga, ating unawaing mabuti, our life is but for a moment. Ngayon, minimize your moment. Kadalasan po kasi, lalo na ako ay guilty of this, ako po'y multitasker, modesty aside. Kung ano ang pwede kong gawin at meron naman akong kakayahang gagawin, gagawa ako at gagawa. At isang katibayan nito, halos lahat po ng Christian organization ay ako po ay, kung hindi board of trustees, I member. Dahil I love to join the leaders of the land. Pero lately, nakakapagod na pala yun. At ipinaalala kahapon sa akin, ikaw na ang next speaker, pastor. Ay, oo nga pala, no? Nasa Quezon ako. Nakaligtaan ko dahil sa sobrang dami ng gawain. At ang sabi niya, salamat na lang at nandito may magiging papalit sa iyo. At yun po ay hindi mabuti. Sa dami po ng aking ginagawa, pag minsan ay nakakalimutan ko na yung ibang appointment. At kailangan kumuha ko ng 2 o 3 oras ng tulog. Pero hindi po dapat ganon. Kaya we have to minimize our moment. Ano po ang minimize your moment? Ibig pong sabihin ay yung hindi ka naman kailangan ay say no. At yun po ay ginagawa ko na ngayon. Noong 1985, naakusahan ako ng aking pamilya. Dahil ganun din ang aking buhay, kung saan-saan din ako nandun at lahat ng gawain ay dinadaluhan ko. At ito ang akusasyon nila, para kang kalabasa na naiiwan ng bunga. Wala na akong oras sa pamilya.
Kung nung ako'y nasa trabaho, may oras ako sa pamilya, bakit naman nung ako'y naglilingkod sa Diyos, saka nawalan ako ng oras sa pamilya, parang hindi nga naman tama. And then nagsisi ako at inayos ko uli ang aking pamumuhay. So minimize your moment. Ibig sabihin, say no to other things na sisira sa relasyon mo sa iyong pamilya. Alaala ko ang college time. Ang college days po ay ganito. Kapag ikaw po nasa malaking university, ang first 2 years po ay basic. Ang tawag namin doon ay LA o Liberal Arts and Sciences. So mga ka-eskwela ko, yung mga nursing student, mga medical student, mga engineering student, halos lahat po ng kurso, sama-sama sa first 2 years. Pero pagdating po ng 3rd year, papasok ka na doon sa iyong main course. That I suppose is minimizing the moment. Dahil pag sa LA po, LA Liberal Arts subjects, meron kang botany, zoology, meron kang chemistry, meron kang kung ano-ano, at meron kang humanities, meron kang philosophy, meron kang law, kung ano-ano po. Pero talagang matalino yung mga nag-design ng ating education. Dahil yung kaunting karunungan about law, yung obligation and contract, yung public speaking, yun po ay nakaambag lahat sa akin. Sa aking paglago at pag-unlad at pagtibay at pagtatag. So minimize your moment. Do not spread yourself so thinly. Kailangan ang pangunahin para yung pamilya. Hello? Wag na wag mawawala ang oras mo sa pamilya sapagkat ang pamilya lamang ang kakampi mo. Nung ako'y masaksak, ang dumalaw lang sa akin. Dahil sa rumble, ang dumalaw lang sa akin ay ang aking asawa ngayon at ang aking nanay. Nasaan yung mga barkada ko? Wala. Dahil pag ikay nasa krisis na, ang kasama mo na lamang ay yung mga mahal mo sa buhay. Eh bakit sasayangin mo pa ang buhay mo? Gamitin mo na ito sa buo mong pamilya. Amen po ba? So minimize the moment and then master the moment. Kaya nagkaroon po tayo ng courses. Kahit po ang medical practitioner, ang sabi nga nung isang bata pa ay dumadalo na sa gawain sa ating outreach sa Alabang. Doktora na siya ngayon. At siya ay nagpapapray noon, ang kanyang merong other course siya na medical technology at nakagraduate siya. Pero ang kanyang pangarap ay maging doktor. Kaya dalawa ang kanyang diploma sa medtech at sa medical profession. At ang sabi niya, kailangan pong magkaroon rin ako ng specialization. That is mastering your moment. Amen? Kahit po sa armed forces. Meron po si Lieutenant Kalagi, ay siya po ay paratrooper and at the same time ay advisor siya ng PhilCAG sa Vietnam. So nagkaroon po ng mastery of the moment. Na wala kang gagawin kundi concentrated ka doon sa isang bagay na kailangang magikan dalubhasa. Because jack of all trade is master of nothing. Kailangan meron ka pong isang gagawin. At ang pinili ko'y mangaral at magturo, pati sa pagtulog ko ako'y nangangaral at nagtuturo. Dahil ang pinaka number 1 na estudyante ko ay ang aking sarili. Hello? Dahil walang halaga ang pangangaral ko sapagkat ang mahalaga sa inyo ay yung buhay ko, hindi yung aking ipinangangaral. Kaya nga sabi ng isang kilalang lalaki, ang sabi niya, I want to see a sermon, not to hear one. Hello? Kaya ang asawa ko'y mahal na mahal ako dahil nakikita niya yung sermon ko na ginagawa ko sa kanyang buhay. Hallelujah! Amen? O purihin, ang mga anak ko ay sumunod dahil nakita nila yung sermon ko ay buhay ko. Kaya kailangan makita sa inyo ang buhay ng salita, buhay na salita ng Diyos. Kaya nga, ngayong sandaling ito, we have to maximize the moment. So, when you minimize the moment, you master the moment, then you will maximize the moment. Kaya hindi masasayang ang araw-araw natin. Amen po ba?
Hindi masasayang ang ating mga paggawa sapagkat kailangan tayo gumawa at ang ating paggawa kailangang nakasentro ay doon sa ipinagagawa sa atin ng Diyos. Bakit 84 years old na si Lieutenant Calage? Dahil kasi minaster niya yung kanyang dapat na magi siyang specialized sa field. Special forces po ang kanyang hinahawakan. At one time siya ay nagpatuto because I love soldiers. Umiiyak ako noong 1964 dahil doon sa mga sundalong talagang professional soldier. Isa siya doon sa professional soldier. At talagang, ang sabi nga ni General MacArthur, ang sabi niya, let us now enter the Yellow River, cross the Yellow River, so that we shall end communism. Ano po ang sabi ng Congress? No. Because if ever we approve you to pass through or cross through the Yellow River, who will be the soldier that you will need? Just give me Filipino soldiers and we will finish communism completely. Hello? Kaya laging tingnan mo, Filipinos are great people. Amen. Hallelujah. Kaya kailangan makita mo ang iyong sarili. Alam mo, nung ako'y nasa Australia, ang sabi nila, our country is the land of the Holy Spirit. Nung ako ay nasa Canada, ang sabi nila, our country is the land of God. At sila po ay mahilig na dala-dala nila ang bandera. Dito po ang bandera ay tinatali sa ulo. Dito po ang bandera. Wala po tayong sense of patriotism and nationalism. Nakukuha niyo po? Nung pumasok ako sa San Francisco, hanga ako doon sa immigration officer. Ninenervyos ako dahil baka hindi ako ma-approve. Sabi niya, ano kabayan? Ilang buwan ang gusto mo? Sabi ko, Pilipino ito. Yun ang gusto kong mga Pilipino. Nagmamahal sa kapwa Pilipino. Mahal mo ba ang mga Pilipino? Purihin ang Diyos. Kaya unawain po nating mabuti. We have to maximize our moment. Nakapila ako sa cashier ng isang supermarket at kinausap ko siya tungkol sa kanyang appointment doon sa supermarket at ang sabi niya, 5 months lang po kami. Pagkatapos po, wala na po kaming trabaho. Sabi ko talaga ngayon si Senador ganon, hindi ko na binanggit. Siya ang may kasalanan niyan. Gumawa siya ng batas na pumabor ay sa mga multinational. Hindi ka na pwedeng bumalik dito. Pwede po, after 2 years. Isip-isipin mo po, kaharap ko siya, 22 years old yata. Kung maghihintay ng 2 years, 24, saka babalik. Na-exploit po ng husto ang labor force ng Pilipinas. Pero hindi na po ngayon, hindi tayo papayag. Sapagkat kayo magiging mga bagong negosyante mula ngayong umagang ito. Amen? Magnegosyo kayo. Ang sabi ng isang pastor na Chinese, ang sabi niya, alam mo pastor, ang mga anak namin, kaming mga Chinese, pinag-aaral lang namin yan, pero hindi yan mag-i-empleyo. Sila ang employer. Wow. Bakit hindi natin gawin na mga Pilipino ang employer? Nakukuha niyo po, kailangang magsimula tayo. At kailangang ito'y magsimula sa iyo. Ang sabi ng isang Korean, ang sabi niya, you know, I admire your umbrella. Your umbrella is very good. But our umbrella made in Korea, much good and very good. So, atin pong unawain. Alam mo, yung mga made in the Philippines kong t-shirt, 15 years na, hindi man lang nasisira. Why? Dahil kasi, quality ang mga Philippine-made product. Ayaw lang tangkilikin, kaya mahal dahil kakaunti ang buyer. Pero pag dumami ang buyer, bababa rin ang presyo. Bumili ako ng tsinelas some years ago. Ang bili lang namin yata 13 pesos o 16 pesos. Sabi ko, bakit kaya? Hanggang ngayon, tsinelas pa rin po yun, araw-araw na suot ko sa bahay.
At may nakausap akong negosyanteng Chinese at ang sabi niya, ganito ang sikreto yan, pastor, ganito ang sikreto. Kapag nakakuha sila ng contract, say $2 million for 1 million pairs of sandal, ang gagawin po nila, sabi sa akin, ay ibibili yung $2 million ng lahat ng materyales at gagawa sila ng quality based on contract ng napakarami pong mga tsinelas. Kaya pag na-supply na nila yung 1 million pairs ng tsinelas, yung excess nun, ibebenta na nila ng sale. At mas malaki ang kanilang kikitain sapagkat yung 13 pesos, yun po ay profit na nila. Ba, matindi nga ito. That is wisdom na kailangan nasa iyo. Sabihin mo sa iyong katabi, yung katalinuhang yun dapat nasa iyo. Ay, ang tanong nung cashier, ang sabi niya, retired ka na po ba, sir? Hindi talaga maitatago ang edad. Sabi ko, hindi ako magre-retire dahil pastor ako. Hello? Huwag kang magre-retire, hihina ang iyong kasukasuan. Sakay ako ng MRT at nagkatinginan kami nung isang senior, pareho kaming nakatayo, at tumalikod ako ng konti at siya rin tumalikod. At nung pagbalik ko after several hours, binati na niya ako, tayo na naman partner ang magkasama sa tren. Ay sabi ko, oo nga kako, dahil may pinuntahan ako, ayoko na kako na hindi maglakad eh. Oo nga, ako rin, retired na ako. Pero every morning, sasakay ako ng MRT para ma-exercise ang katawan ko dahil sa bahay. Naku, manghihina tayo ron, partner. And nais kong ipaunawa sa inyo, move! Amen? Move! Huwag kang i-star sa bahay. Kung hindi man sa MRT, dito ka pumunta dahil marami ritong gawain ng panalangin. Amen? Oh, purihin ang Panginoon. At para ikaw ay mag-enjoy sa buhay, ipagluto mo yung ating mananalangin. At sa gayon, lalong huhusay ang iyong cooking abilities. Amen? Para dumami ang iyong pera, dalhin mo lagi dito yung iyong pera at iambag mo sa gawain ng Panginoon. O minsan, kung talagang ikaw ay alab na alab sa Diyos, bayaran mo ang kuryente natin na 43,000 naman. Amen. May lumapit na lalaki at ang sabi sa amin, tinawag kami ni Pastor Kenneth, gusto kong mag-donate sa simbahan ninyo, taga-ibang simbahan po siya. Magkano ba ang 1-month rentals ninyo? Binigyan po, binilangan kami. At hindi pa nasiyahan. At ang sabi, pakimkim, love gift sa inyong dalawa, binigyan pa kami tig 10,000. Isa ang kakuha ng ganong gawain na ikaw ay tatanggap ng pambayad at ikaw ay tatanggap ng pakimkim. Hello? Amen. Nakukuha niyo po. Kaya maglingkod na kayo sa Diyos. Kalabitin mo yung iyong katabi, sabihin mo, habang ikay buhay pa, master your life and maximize your life. Amen. Hallelujah. Oh, purihin ng Panginoon. I want to see, sabi ni Reverend Mohan, your prayer mountain. Bukas, idadrive ko siya. Alam mo, gustong-gusto ko na maipagmalaki ang Diyos at ang ating simbahan. Amen po ba? One time, yung isang Christian, president ng GCN, Global Christian Network. Nagikos siyang guest, at ang sabi ko, dadalhin ko siya sa Prayer Mountain. Yung Prayer Mountain, tag-ulan po noon, at ang Prayer Mountain, puro giba-giba yung cottage, dahil nga po na pabayaan na. Hindi dahil sa kulang sa pera, bagamat yun ang isang dahilan, kulang pa rin sa atensyon. At sanay po siya sa Korea dahil siya po ay isang retired bank president. So isinama ko siya at nagtataka siguro saan kaya ang prayer mountain ni Pastor. At nung makita niya na yung prayer mountain ay puro putikan, tapak din siya sa putik. This is our prayer mountain. Is this your prayer mountain? Pero ang aking purpose po ay merong tao na maipanalangin yung need. Kaya ngayon kita mo, tuloy-tuloy ang pagtatayo natin ng building. Why? Dahil marami na pong nanalangin. Kaya nga, unawain mong mabuti, simpleng-simple lamang po ang mensahe at inuna ko muna ay patutuo.
Alam mo kung bakit ikaw ay ganyan? Tingnan mo yung iyong katabi. Sabihin mo, alam mo kung bakit ka ganyan? Hindi ko alam kung ano ka at kung ano ang sitwasyon mo sa buhay. Pero kadalasan po ang tao ay ganito. Ito po ang title. Fear of the unknown burden people. Marami ka pong kinatatakutan. Ako ganun din noon. Kaya ang taong maraming katatakutan, maraming pamahiin. Hello? Kaya nga kung ating unawain, kailangang mawalan tayo ng takot sa anumang bagay. Ano ba ang katatakutan ng tao? Cares of this life. And then, dahil po ang tao ay, paano na kaya pag tumanda na siya? Kadalasan po ang tao ay nakatingin sa pagkakasakit pag matanda na. Huwag ka pong titingin doon. Hindi po doon nagtatapos ang buhay, hindi po sa pagkakasakit. Kailangan tumingin ka pa rin ay sa kagandahan ng plano ng Diyos. Si Moses po ay namatay na malusog. Si Aaron po ay namatay na malusog, basta kinuha na lang siya ng Diyos. Si Abraham po ay talagang full age po siya kahit si Isaac. Iyo pong paniwalaan ang ibig ng Diyos. At iyo rin pong paniwalaan na protektado ka ng Diyos. Una, hindi natin kita ang germs, ang bacteria. Hindi natin kita ang pestilences. Pero yan po'y nasa hangin. Pero ang isang kagandahan dahil sa katalinuhan ng Diyos, linagyan tayo ng isang immune system na pinagmumulan ng lahat ng antibodies. At itong immune system na ito kailangang panatilihin nating malusog, kaya kailangang alisin mo ang anumang worry, bitterness, aalisin mo po yung sama ng loob at kapaitan sa buhay. At kailangan magsanay ka kahit marami kang problemang katulad ko, maraming pananagutan, a merry heart doeth good like a medicine. Again, master each day of your life and maximize the 24 hours allotted to you. May isang bata lumapit sa isang multimilyonaryong construction owner. Ang sabi niya, "Sir, when I grow, I want to be like you. I want to be a millionaire like you." At ang sabi nung milyonaryo na nakangiti doon sa bata, "Well, you can do it and you can achieve it." At meron siyang advice na ibinigay doon sa bata. If you can wear an orange shirt, ikaw po ba makakapagsuot ng orange? Orange. Araw-araw naka-orange ka. Sa work area naman po yun. Ang sabi niya, if you can wear an orange shirt, in the middle of the people who wear blue shirt, then your work habit will be exposed. Eh kung lahat nga na may blue at ikay orange at ikaw ang napaka-sipag dun sa area, mapapansin ka agad. So what is the wisdom? Ipapansin mo na ikaw ay maaasahan. Ipapansin mo na ikaw ay masipag at matyaga. One time sa isang coal mining company, may isang janitor na nangangarap. At ang sabi niya, "I desire to be the president of this corporation." Pero siya po ay janitor lang. Janitor. One time, nagkaroon siya ng break dahil nag-announce ang management na merong napakalaking problema ang management na yung kanilang mga expert ay hindi alam ang solusyon. So anyone
Ang sabi ron sa bulletin at memo, anyone who can give a good suggestion will be promoted. At nagpadala siya, janitor po siya, nagpadala siya ng suggestion kung ano ang best solution. At natalo siya. Pero siya, tuwang-tuwa siya, out of 3,000 employees, 20 lang silang nagbigay ng suggestion. At ang sabi niya, my dream I can reach and achieve because I have only 19 competitors out of 3,000 employees. Alam mo po ba na ang Kristiyano ay hindi po tayo majority, we are minority. But you have to excel. Amen? Amen? Kailangang makita ka sa iyong komunidad na kaiba ang iyong buhay. Kailangang harapan mo, linis mo. Kailangan kapwa mo, mahal mo. Wear the orange shirt na makita ng mga kapitbahay mong kaiba ka. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Amen po ba? Hindi halata kung wala kang pera. Hindi halata kung may kirot ka sa iyong katawan. Wala silang nahalata kundi mukhang nakangiti because a merry heart doeth good like a medicine. Amen po ba? Hallelujah! Kaya malaki ang pag-asa mo sapagkat ang Diyos ay kakampi mo. Huwag kang matatakot sa dyablo. Hello? Huwag kang matatakot sa mga tao sapagkat ang tao hindi mo kalaban. Ang kalaban mo ay ang kalaban ng Panginoon. Kaya nga po ang sabi, so fear of the unknown burden people. Ang pagkatakot sa hindi alam, marami pong tao ay takot, pero pag tinanong mo, ano bang kinatatakutan mo? Hindi ko nga alam eh. Alam mo, kapag ikaw ay nangarap na pumunta sa isang lugar na hindi mo alam, ito ang titiyakin ko sa inyo, hindi mo mararating yun. Kaya nga, alamin mo kung paano ka makakarating dun sa lugar. Alamin mo ang ano ba yung lugar? So marami kang pag-aaralan tungkol doon sa lugar na gusto mong puntahan. Ngayon, sa Matthew 13, sa verse 11, He answered and said unto them, because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. So, the kingdom of heaven is surrounded with mysteries. Ano po ba yung mystery? Hiwaga.
Mga bagay na hindi kayang ipaliwanag, subalit nangyayari. So ating pansinin, He answered and said unto them, the disciples, because it is given unto you. So, kanino ibinigay yung kakayahang maunawaan ng mga hiwaga? Sino ang pinagbigyan ng Panginoon? The disciples. Are you a disciple of Jesus Christ? He answered and said unto them, because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. Unawain po natin na ang ating pagtatagumpay is when you enter into the kingdom of heaven. It is not your profession, I tell you. It is not money that will propel you to the most achieving profession or vocation. It is the love of God that shall propel us. Ang pag-ibig lamang po ng Diyos ang siyang magtutulak sa atin at magpapaunlad sa atin at magpapasigla sa atin. At ito pong kanyang pagkilos sa atin ay mahiwaga. Mahiwaga. Kung titingnan ko ang aking buhay, I was a loser. Pwede nang namatay ako noon dahil frontliner ako sa activism. Pero hindi pinahintulot ng Diyos. Tinambangan na ang mga kasama ko at napatay na silang lahat at ako ay nakatakda ng ikulong at damputit ikulong. Pero nag-intervene ng Diyos sapagkat hindi ko alam yung aking ginagawa. Pero ako'y nagdadasal at nananalangin na magamit ako ng Diyos. So the mysteries are given to whom? To those disciples of His. Kaya kung ibig mo, hindi pa iyan ang iyong buhay. Napakaganda ng pangarap sa iyo ng Diyos. Amen po ba? Do not be satisfied with your life na mamamatay ka na lang na ganyan, na wala ka pang ginagawang dakilang gawain. Do not die without doing some great things. Huwag mong sayangin ang iyong kabataan. Kung bata ka pa, huwag ka nang magtampo sa iyong magulang. Sundan mo sapagkat magulang mo, hindi siya ang mag-aayos ng iyong buhay at hindi rin siya ang tutustos sa iyong pag-aaral. Ang Diyos ang siyang behind the scene na tutustos sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Sa Mark 4:11, ganun din. Kaya sinabing synoptic gospel, ibig sabihin ay magkatulad. And He said unto them, unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God, but unto them that are without. Ano po ang ibig sabihin? Them that are without, outside, not a disciple. But unto them that are without, all these things are done in parables. Parable means parabalus, two Latin word. To throw a truth beside. Yun po ang parables. Na gumagamit siya ng talinghaga para ipakita ang isang katotohanan. Kaya makikita natin ang talinghaga, the tares and the wheat. Talinghaga ng mustard seed. Napakaraming talinghaga dun sa Matthew 13. The parable of the sower. So walang makakaintindi nito. Ngayon, kung maunawaan natin yung mga parable, sabi sa Matthew 13:13, that this is the mother of all parables. Pag naunawaan mo ang parable of the sower, lahat ng parable ay mauunawaan mo at uunlad ang ating buhay. Amen? O purihin ng Panginoon. So what is the parable of the sower? That one grain of wheat, when it fall to the ground, it multiplies. Amen po ba? But one grain, unless, except it fall into the ground, it remain alone. Kaya nga, hanggat ikaw ay makasarili ang buhay, hanggang diyan ka na lang. Pero kapag ang buhay mo ay ginugol mo para sa kabutihan ng iba, this is a proof that you have genuine love in you. Ito ang katibayan na meron kang genuine na pag-ibig sa iyong buhay. Kapag ang lola mo, ang pangangailangan ng lola mo ay ginawa mong mas mahalaga kaysa pangangailangan mo, then you are genuinely in love. Amen? So, when you
accept the need of the other person greater than your need. If you give all your attention, ito ang sasabihin ko sa inyo, payayamanin ka ng Diyos dahil na mahal mo ang nanay mo. Amen? O, purihin ng Panginoon. Pati mga anak natin ay pagpapalain ng Diyos. Amen? O, purihin ng Panginoon. Hindi po tayo nagtatapos sa kirot sa buto. Hindi po. Yan po ay pasimula pa lamang na pag kumikirot na ang ating buto, ang ibig sabihin mag-exercise ka tuwing umaga. Sumakay ka po ng eroplano at pag malapit ka na sa LA, di ba, may exercise doon sa sinihan nila. At dahil sa eroplano, kain ka ng kain for 16 hours. Kaya kung hindi ka mag-exercise, hindi mabubuhay ang dugo sa iyong katawan. Yan, nais ko pong ipaunawa, maganda po ang buhay lalo na pag maraming problema. Hindi ka agad tatanda. Do not attack the problem, solve it. Do not attack the problem, solve it. Matagal na yung problemang yan, lutasin mo na lang. Sapagkat nasa iyo ang lahat ng kapasidad, nasa iyo ang lahat ng katalinuhan, ayaw mo lang tangkilikin. Kaya nga po, there is a kingdom. Are you inside that kingdom? So, first, kailangang ikaw ay nasa kaharian ng Diyos at ikaw ay nasa kaharian ng Diyos nung ikaw ay makakita sa kaharian ng Diyos. John 3:3. Except a man be born again, he cannot see. So, na-born again ka. So, kita mo lang yung kaharian. Paano papasok doon? Be baptized in the Spirit. When you baptize in the Spirit, malaki ang problema mo, Greg. Kailangan mabautismohan ka sa Espiritu. Except you be born in water and Spirit, you cannot enter into the kingdom of God. Oh, because in persecution, if you will be persecuted for my name's sake, rejoice and be glad. So if you are not being persecuted because of your faith in Jesus Christ, ang ibig sabihin, wala ka pa sa kaharian ng Diyos. Pero ligtas ka na. Pero hindi basta ligtas, huwag kang papayag na ligtas ka lang. Enjoy the wealth of the world because tandaan mong lagi, endurance. Endurance will give you power. Endurance releases power. Amen po ba? So when you endure, while waiting for the mighty outpouring of His blessing, you will allow your poverty to open up, and the release of the wealth of the world will be turned into you. Why? Because you keep on declaring who Jesus Christ is to you. Kaya nga nais kong inyong maunawaan, sa inyong pagsubok, alam mo, pagkagising ko kanina, ay ko, Lord, ano kaya ang mensahe mo? So, I am inside the kingdom. Pero hindi ibig sabihin dahil nasa kaharian ka na ng Diyos, walang labanan. Meron pong labanan. Pero ang sabi niya, number 1, enter into God's Witness Protection Program. Sabi ko, Lord, sa DOJ yun na. Napapatay yung nandun sa Witness Protection Program ng DOJ. Pero ang protection program ng Diyos, we are witnesses. Amen? We are ambassadors. Amen? We are friends of Jesus. Amen? So if you enter in that witness protection program of God, you will always be protected. Hallelujah. And God will always help you. Amen? At ang sabi ko, Panginoon, sabi nung awitin, 1,000,000 angels cannot express my gratitude. Yung pasasalamat mo ay hindi kayang gawin ng anghel dahil ang anghel hindi nagpapasalamat sa Diyos. Ikaw at ako lamang ang may kakayahang magpasalamat sa Diyos. In everything, give. In everything, give. Are you doing it? Oh, praise God. And when you suffer various trials, count it all. Count it all. O, bakit nagmamaktol ka?
Hello. So you are entering into the provision of God. You are entering into the source of all your need. When you give thanks, when you give praise. Amen po ba? So enter into God's witness protection program. Your provision is sure. Eto, imagine. Tingnan ninyo ako. Paano ko nababayaran ang radio and television? Isip-isipin po ninyo. Kung wala ako sa witness protection program ng Diyos. Hindi po ako ito. Hindi po ako ito. Paano nababayaran ang halos 250,000 dito sa lugar na ito every month? Hello. Saan galing yung more than 1 million doon sa ating building project sa bundok? Hello. Nakukuha nyo? Because I am inside the witness protection program of God. Doon po lahat ng provision. Worry not about what you are going to eat. Worry not about what you are going to wear. Worry not about your clothing. Even the grass of the field. May damit po ang mga damo. So, master your moment and maximize it. How shall you master your moment? Know your calling. There is no option. Ignorance of calling, hindi po ibig sabihin, mangmang po ako, Panginoon. Kaya wala kang pagpapala dahil hindi mo alam ang aking pagkatawag sa iyo. Dahil ang babalik mula langit po, the called, the chosen, and the faithful. How can you remain faithful in something that you know nothing about? So know your calling. And if you have known your calling, then you will be chosen among the called. Kaya nga, napakahalaga pong ating unawain that when Jesus returned, at His back are the called, the chosen, and the faithful. At kailan mo i-express ang iyong faithfulness sa Diyos sa panahon na iniwan ka na ng mga kaibigan mo? Basta laging tandaan mo, magkakaroon ng ligligan para aalisin ang mga taong hindi dapat makasama sa iyong pagpapala. Tingnan mo ang iyong katabi. Kaya pala. Amen. Hallelujah. Kaya nga, unawain nating mabuti. Live, speak, do nothing but the truths. Ikaw ba ay sasaksi at magsasalita ng lahat at pawang katotohanan lamang? Kaya kailangan pawang katotohanan lamang ang ating tinatayuan. You shall know the truths, and the truth shall set you free. Wala po sa abroad ang ating kasaganaan. Ang ating kaunlaran ay nasa ating giving. Our resources comes from our giving. Amen po ba? Our resources come from our giving, not from our profession, not from our job. Ano po ba ang resource? Ibig sabihin source. Ano po ba ang sweldo? Yan po ay payment for what you have done. Ano naman po? Ito sasabihin ko po sa inyo. Tatanungin ko kayo. Ang mga ilog po ba ay nagbabayad sa bukal? Hindi ano po. Pero dinaraanan sila ng tubig na galing sa bukal. Kaya nga kapag ikaw ay nabuhay na nagtitiwala sa Diyos, dahil una, ibinigay sa iyo at sa akin ang buhay. Kaya kailangan gugulin natin ito sa may bigay. Amen. Ikaw at ako ay binigyan ng kalakas at kalusugan, kaya kailangan gamitin natin sa Diyos ang ating kalakas at kalusugan. Tinustusan tayo ng salapi, kailangan gawin natin ang una ay ibalik natin sa Kanya ang bahagi ng Kanyang pag-aari.
God owns 100% of all the money that we have. And He is only asking, please, help me to bless you. Return to me the 10% of your wealth. Hello? Ang Diyos ba ang nakikiusap? Para kita'y matulungan na lalong mapasagana kita't mapaunlad, ibalik mo sa akin 10% lang at gagamitin ko pa rin sa iyo yung 10%. Nakukuha niyo po? At yung iba, hindi maniwala. Kaya hanggang ngayon, ay hindi nila maranasan ang kasaganaan. Alam mo, yung genuine, true, divine prosperity, it will cost you everything. Kung gusto mo ng makalangit na kasaganaan, kailangang isuko mo ng ganap at buong buo. First, surrender everything to God. Pati mga pagsubok, pati mga bagay na hindi mo alam, huwag kang mananatiling nasisiyahan dahil ikaw ay meron ng 5 milyon. Huwag. Sa isang kisap mata, pwedeng mawala yan. Pero kapag ikay nagpakaalam sa Diyos, pinaunlad mo ang relasyon mo sa Diyos, laging pinupuri mo at pinasasalamatan ang Diyos, alam mo, magiging ka pong matibay, magiging ka pong matatag. Kaya nga ang tanong ng mga alagad, please, I hope that you will remember this. What shall we do to do the works of God? At si Pablo, nung magkaroon ng encounter sa Panginoon, what do you want me to do, Lord? At ang jail warden ay nagtanong, what shall I do in order to be saved? At naalaala ko habang tayo sumasamba, si Gideon at first ay duwag, katulad ko. Walang sundalong matapang sa unang putukan na po. Sabi ni General Patton, no soldiers, and he is a hypocrite who claimed that he'd never been afraid. And who is General Patton? The hero of Europe battleground. Pero sandali lang yung takot. Sapagkat pag pumuputok na, nawawala na yung takot. Kaya nga kung ano man ang katatakutan mo, maglingkod ka sa Diyos. Amen? Kung ano man ang katatakutan mo, magkaloob ka sa gawain ng Panginoon. Amen? Ang takot ay masisira mo lamang sa paggawa mo. Ang takot ay masisira mo lamang sa pamamagitan ng pagkamasunurin. Purihin ang Panginoon. So, unburden yourself. Gawin mo yung kinatatakutan mo. Amen? Natatakot kang baka malunod ka, tumalong ka sa swimming pool. Pero kailangan may lifesaver. Amen? Natatakot ka sa venture na inilagay sa iyo ng Diyos. Simulan mo sa maliit na puhunan. Purihin ang Diyos. And most of all, be grateful to God. Be grateful to God. Amen. Hallelujah. Kapag ako ay nagbigay, limot ko na kung sino ang binigyan ko. Limot ko na kung ano yung mabuting nagawa ko. Pero kapag ako'y binigyan, linalagyan ko ng tatak at pangalan. Ito ay galing sa Kanya, kaya pag suot ko ang relos ng pinanggalingan ng relos, lagi ko siyang naaalaala, at pag siya'y naaalaala ko, naipanalangin ko siya. Kaya nga po, huwag tayong maging katulad ng awitin. Out of sight, out of mind. Huwag pong ganon. Kailangan the more you think about Jesus, kahit hindi natin siya nakikita, ating laging alalahanin ng Panginoong Hesukristo na siya ang pinanggagalingan ng lakas ng ating buhay at siya ang pinanggagalingan ng lahat ng grasya, lahat ng biyaya, lahat ng pagpapala. Amen? Kaya, bless the Lord forever. Thank the Lord forever. Amen. In everything give thanks. Pray without ceasing. Rejoice evermore. Delight thyself in the Lord. Be strong in the Lord. Si Jeremias ay takot at ang sabi niya, ayoko po. At ang sabi niya, kung ikay matatakot, lahat ng tao ikatatakutan mo. Jeremiah, go! So I challenge everyone. You are a witness. You are ambassador. God will provide for you. God will protect you. God will defend you. God will fight for you. Show forth.
Do not give up. Press on, and you will change the world surrounding you. Press on. Never give up. Never, never, never give up. Continue on. You are under God's witness protection program. Mamamatay yung mga taong galit sa iyo sapagkat yun ang napakaliwanag sa Biblia. Yung mga taong gustong patayin ka, sila ang mamamatay ng kanilang gamit. In the mighty name of Jesus, so I pray right now. Receive this wonderful truth, this wonderful message. In the mighty name of Jesus. Be blessed, be blessed, be blessed, be blessed. And give Him the honor and the praise. In Jesus Christ's name, and everyone shout Amen. Amen! Hallelujah! Amen! Glory! Magandang hapon po sa lahat ng televiewer ng Great Day to Live with Bishop Greg Durante. Nandito po kami sa Prayer Mountain, Tayabas, Quezon, ng ministeryong ito ni Bishop Greg Durante, na kung saan ako po ay bahagi ng intercessory prayer warrior sa lugar pong ito upang patuloy na ipanalangin ang gawain sa lugar na ito, na kung saan nagkakaroon po ng pagawain. Ito pong gusaling ito ay inilalaan at iniutos ng Diyos kay Bishop Greg Durante upang ito po ay maging lugar ng panalanginan, maging lugar na kung saan ang presensya ng Diyos ay maranasan ng bawat isa pong mananampalataya na nagnanais na magpunta sa lugar na ito. Kaya ang challenge ko po sa inyo, kayo po ay maging bahagi ng pagpapatayo ng gawain sa lugar na ito. Kaya send your very best seed faith para po maipagpatuloy upang po matapos ang gawain sa lugar na ito. Kung paanong ang Panginoong Jesucristo po nung magpunta rito nung siya po ay bumaba mula sa langit, ang sabi po niya, "My meat is to do the will of my Father who sent me and to finish His work." Yung pong sinisimulan sa lugar na ito, alam ko po na ito po ay tatapusin. Kaya ang bawat isa pong makikiisa sa pagtatayo ng building na ito, alam ko po na sila po ay mapagpapala. Salamat po sa hapong ito. Sa pangalan po ni Jesus. Amen and Amen. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen, at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.